Hello guys. Ang topic natin ngayong araw na ito, ang content for the day, is regarding the recent meeting between our President Bongbong Marcos Jr. and China's President Xi Jinping. But before we continue that, kung pwede po sana mag-subscribe kayo dito, so down below the red button, and give me a big likes at mag-comment po tayo. May lang po ito. Kasi kararating lang ho ng ating Pangulo dyan sa Pilipinas from here in America. Nag-meet ho sila sa San Francisco at hindi ho maganda ang naging resulta. Makikita nyo sa video na kinakamayan ni Xi Jinping, si ating Pangulong President Bongbong Marcos Jr., pero katulad ng mga ugali ng mga komunista, patraidor sila. Patraidor. Nakangiti, pero ang nasa isip ay iba. Okay? So, kailangan ng ating Pangulo na bumisita pa rin sa iba-ibang bansa katulad ng Australia, Canada, New Zealand, sa mga Estados Unidos. Dito, balik ulit siya kung kailangan bumalik siya rito. Parang ma-maintain natin sa Germany, sa France, yan o, yung mga kaalyado natin. Kasi hindi o titigil ang China hanggang ginakukuha niya ang Pilipinas. At sinisiguro ko na susunod na eleksyon, maaga pa lang, nakita nyo na, diyan sa Mindanao, sa dating pangulo nandiyan, pro-China yan, si Digong Duterte. Pro-China yan. Galit na galit yan dito. Hanggang ngayon, galit na galit siya sa mga Amerikano. Dahil hindi na-aprobahan yung kanyang US visa. Maging si Senador Robin Hood Padilla. Ganyan ang dahilan kung bakit sila napakagalit nila sa China, sa Amerika. At dumidikit sila ng gusto sa China. Sila, ang gusto ng China, mga Duterte pa rin ang magiging susunod na presidente. Kaya tinutulungan nila ang mga Duterte para malagay uli sa pwesto ang Duterte katulad ng nangyari nung nakaraang under Digong Duterte. Diba? Bumuksan ang ekonomiya. Inaway ni Digong Duterte ang lahat ng bansa maliban lang sa China at Russia. At nabobo ang mga Pilipino. Nabobo. Grabe ang edukasyon dyan sa Pilipinas. Grabe. Oh, yun ako. Kaya ngayon ay gumaganda na ang edukasyon natin sa Pilipinas dahil sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya punta niya rito. Pangatlo na since last year. At mas mahaba ngayon. Inabot ng 6 days. At ngayon ay talagang nakakuha siya na uli ng ironclad ng Amerika na ipagtatanggol in accordance with the Mutual Defense Treaty of 1951 and with the EDCA na nandyan sa Pilipinas. Kaya patuloy natin support ang ating presidente dahil never an inch, square inch, hindi niya ibibigay ito sa China. Okay? Okay. Kaya sana kayo mga taga Mindanao, hindi kayo apektado dyan dahil malapit kayo dyan sa Malaysia. At ang Malaysia ay naninindigan din laban sa China. Kaya huwag niyo sabihin na ito ay problema ng Luzon. Luzon lang. Apektado rin kayo. Bakit gusto ba niyo maging China? Kasi nandiyan ang nilagay ni Duterte ang embassy ng China dyan sa Davao, di ba? Kaya ang ating presidente ay naninindigan sa ating sovereignty at yung dignity natin ay ginagawa niyang, pinimaintain niya. Okay? Sana
Magkaisa tayo, suportahan nating Presidente, Bongbong Marcos Jr. Okay? In God we trust, never hold your peace.